Hi guys, good afternoon. Welcome po ulit sa aking long form video. Once again, Junel Talents Agustin po. And for today's video, may share lang ako. Isa ulit itong content creator na humingi po ng tulong sa atin para ayusin yung kanyang account. Okay, ito si Sir Marcelo Perez Jr. No? With 5.5k followers. So guys, sa mga ka-team support ko dyan, ka-feature, no, kung hindi pa yakap or hindi pa naka-follow dito kay Sir, ayan, pa-support na lang po ako. Okay? So ito, pakita ko yung chat niya sa akin. So nag-chat siya sa atin August 11, August 11, 9:23 PM, ayan. Sa akin po not recommendable na nakalagay diyan. Sabi ko, okay, patingin po. Okay, so nag-direct message siya sa atin. Siguro nakita niyo yung mga na-content na natin. So ayan, chinek ko yung kanyang account o yung kanyang mga video. Si Sir Marcelo Perez kasi isang nagtatrabaho sa massage, no? Nagma-massage po siya. Therapist, no? Body masters. Ayan. Then nung chinek ko yung kanyang account, marami po akong nakita doon na medyo sensitive, So pinatanggal ko yung mga yon. May mga even lalaki kahit nakahubad, ayan. So, pinatanggal ko po yan. Then, may mga iba pa akong mga pinatanggal doon na alam kong pwedeng pagmulan nung violation or kaya siya not recommendable, kasi tungkol ito sa kanyang content. Okay? So, marami. May mga product or label ako nakita. Medyo may mga about bloods, mga ganon. So, medyo sensitive yung topic. Kaya pinatanggal ko. Then, nag-chat po siya sa atin. Okay, check natin. August 12, no? Ang bilis. August 12, 5:38 PM. Sir, thank you so much. Ayan, pinakita niya profile, recommendable na po ulit yung kanyang account. So, ayun. So, masaya na ako nung nangyari yon. Then, nag-chat po siya ulit sa atin, no? August 13. Sabi niya, sad to say again, sir, not recommendable na po. Nag-live lang naman ako kanina. Pero na-report ko na po ulit. Deleted na yung live. Sabi ko, ano kaya nangyari, no? Ba't bumalik sa not recommendable? Sige, check ko. Ayan, sabi niya, sige po, sir. Then, check ko ulit yung kanyang mga video. May mga additional lang akong pinadelete, no? May mga additional akong pinadelete. Then, after nun, sabi ko, i-report. Then, ang tagal nung hinintay namin, ilang linggo rin yata yun. Then, halos wala na siyang pag-asa. Sabi niya sa atin, ite-turn off niya na lang yung professional mode nung account na yun at gagamit na lang siya ng iba. Kasi nga parang hopeless na siya. Tapos, nag-chat siya sa atin, no? Nag-chat siya sa atin ng Tuesday, August 29. Tama ba ako? August 29. Sir, ayan. Pinakita niya, profile recommended na ulit siya, no? Recommendable na ulit yung account niya. Pag open ko ngayon, yan po nakita ko. Sabi ko, diba? Diba? Gulat pa ako, hahaha, sabi niya. Then, thanks sir. Sabi ko, wag mawala ng pag-asa. Sabi ko, ingatan mo na ha. Yan yung sinabi ko sa kanya. Yun sana maging aral po ito sa iba na kapag recommended na ang inyong recommendable na ang inyong account, ingatan niyo po. No, ingatan niyo yung pagpo-post, pagla-live. Baka dahil doon is kaya not recommendable or baka pwedeng meron pa kaming hindi na kita ulit, no? O na yung mga pinadelete ko ulit nung nagsabi siya sa akin na not recommendable ulit, pwedeng yun yung reason. Pero ayun, pinaka-bottom line is ingatan po natin yung ating account. At medyo po talaga, mahirap po talaga pag ganyan yung account natin, yung status, no? Dahil sa mga violations, sa content natin, kaya not recommendable. Okay? So, ayun, na-share ko po. Sana may napulot po kayong aral dito. Ayan, ingatan po natin yung ating mga account. Pag alam nating mga sensitive topic, wag po natin i-upload. Okay? So, ayun po. Thank you so much sa panonood po sa aking video. Kung hindi pa po kayo nakapollow, follow me for more videos para sa konting kaalaman po. Thank you.